Panlima, noong 1975, dun na itaguyod ang banal na iglesia. February 14, 1975. Hanggang ngayon, mga minamahal, lahat ng mga kapatiran na may mga kinabibilangang kongregasyon noon, may mga pananampalataya, lumaki na mulat sa higanting relihiyon, pero walang Diyos na matatawagan. Amen. Hallelujah. Simba ng simba, walang maintindihan sa salita ng Diyos. Yun ang ating kinabibilangan noon. 30 minutes, 40 minutes, isang oras lang na pananambahan. Wala kang maintindihan, antok na antok ka pa. Dito, kanina pa tayong alas 9 nandito sa loob ng banal na gawain ng mahal na Panginoon. Gising na gising pa rin ang mga ating mga kababayan, ang ating mga mahal na kapatiran. Ang sabi ng Jeremiah 3:15, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." Bibigyan ko kayo ng pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Dito natin naunawaan ang salita ng Diyos sapagkat tunay na pastor, amen, ang binigay sa atin, na nangaral sa atin ng ebanghelyo, linakipan ng kapangyarihan. May kalakip na kapangyarihan ang kanilang pangangaral, hindi lamang empty words naghango sa Biblia na pinag-aralan for so many years sa Bible school. Yung kanilang pangaral may kaakibat na himala, may tanda, may kababalaghan, prueba at ebidensya na ang kanilang pinapangaral ay galing sa ating mahal na Panginoon. So, itong gospel na ito, itong ebanghelyo na ito, sabi ng Biblia, Matthew 24:14, "And this gospel, the very same gospel of the kingdom that was preached 2,000 years ago," Matthew 24:14 says, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." Amen. Hallelujah. Dito po sa Mateo, Kabanatang 24, talatang 14. "At ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpatutoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas." Amen. Amen. Yan ang katotohanan, may wakas ang buhay sa daigdig. Life is like a vapor. Parang hamog sa madaling araw, sa kinabukasan, pag sikat ng araw, ito'y nawawala. Ganun daw ang buhay ng tao. Proverbs 27:1 says, "Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth." Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam ang mangyayari sa kinabukasan. And true enough, every minute, every hour of the day, araw-araw may namamatay. Sapagkat yan ang katotohanan, it is appointed unto man who wants to die, but after this, the judgment. Haharap tayo sa judgment seat ng ating dakilang Diyos na buhay, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. So dito pa lang, tinuturuan na tayo, mga minamahal, na maglingkod na may katapatan sa Diyos. Ang sabi, what is the greatest commandment? Matthew 22:37. "Jesus saith unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind." So, love the Lord, thou shalt. Commandment po ito. Thou shalt love the Lord. Mahalin mo ang mahal na Panginoon Diyos. With all thy heart, buong puso. And with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is likened to it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. On those two commandments hang all the law and the prophets. Praise the Lord. Kindly po. Mula sa Mateo Kapitulo 22, 37. "At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakilang pangunang utos. At ang pangalawa katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa
na gaya ng iyong sarili. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So, kung mahal na Panginoon, kung mahal mo ang Diyos, kung naglilingkod ka sa Diyos, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, minamahal mo ang kapwa mo. Kaya, ganun na lamang ang pagmamahal ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, sa ating dakilang Diyos na buhay. Ganun nila inibig ang ating kaligtasan. Love thy neighbor as thyself. Love your enemy. Hindi lang yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo. Even your enemy, love your enemy, sabi sa Biblia. Conquer evil with good. Puro kabutihan. Kung ikay na kay Kristo. Amen. Meron kang espiritu, meron kang bunga ng Espiritu Santo. Amen. Galatians 5:22, kindly po, idagdag po natin. Dito po sa Aklat ng Galatia, Kabanatang 5, Talatang 22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, if you are in Christ, kung ikay na kay Kristo, kung ikay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, papuntang langit ang ating biyahe, mga minamahal. Meron kang bunga ng Espiritu Santo. Ano yung unang-una? Love, pag-ibig, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Amen. Hindi na tayo nabubuhay sa laman. Mga minamahal na ginagawa sa sanlibutan, hindi pwedeng apakan. Yung pride ng tao, yun ang ating, dun tayo nabubuhay nung una, mga minamahal. Ngayon, pawang bago na tayo, mga minamahal. If you're in Christ, nasa iyo ang Espiritu Santo, bunga ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So the gospel is about our salvation. Jesus, sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ayaw ng Diyos na may mapahamak ni isa man sa atin. Kaya kung tayo may karamdaman, nandito tayo ngayon, yan ay layunin ng Diyos upang makilala mo ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Na may Diyos na matatawagan. Kahit anuman ang ating narating sa ibabaw ng daigdig, mga minamahal, anumang tagumpay ang ating narating, ang sabi ng Biblia, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Baliwala ang ating kayamanan, maging ang buhay na ito kung papunta naman pala tayo sa impyerno. Kaya may Jesus Miracle Crusade. Kaya may mga gawain, may mga tunay na gawain ng Diyos na nangangaral, mga minamahal, na huwag natin pagtuunan ng pansin ng buhay sa ibabaw ng daigdig sapagkat ito'y panandalian lamang. Parang kahapon lang, napakabata pa natin, pero ngayon, mga minamahal, lumipas ng panahon, tayo'y tumatanda. Malapit na pala nating lisanin ang daigdig. So dito palang inihahanda na tayo, amen. Ayaw ng Diyos, sabi ng 2 Peter 3:9, ayaw ng Diyos na may mapahamak ni isa man, kundi lahat ay lumapit sa Diyos at humingi ng tawad, amen, at iwanan ng kanyang kasalanan at maglingkod na may katapatan sa ating dakilang Diyos sa buhay. So the gospel is about Jesus' death, burial, and resurrection. Amen. 2 Corinthians 15:3 and 4. Kindly po. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Namatay si Kristo, Diyos na lumikha ng langit at lupa, nagkatawang tao. Mga minamahal, ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. He died for our sins, para sa ating mga kasalanan. Amen. Hallelujah. And that He was buried, siya ay inilibing, mga minamahal. And that He rose again the third day according to the Scriptures. And this gospel of the kingdom is the power of God
unto salvation. Praise the Lord. Hallelujah. Kindly po. In the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 3 to 4. If so be that being clothed, Excuse me po. 1 Corinthians 15, 3 and 4. 1 Corinthians chapter 15, 3 and 4. Praise the Lord. For I deliver unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sin according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scripture. Amen. Amen. Hallelujah. Sa Tagalog po, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, ito'y mabuting balita. The gospel of the kingdom. Ito'y tumutukoy sa mensahe sa bagong tipan na kapatawaran para sa ating mga kasalanan at bagong buhay na magagamit sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang mensaheng ito, the very same gospel, wala tayong binago, mga minamahal, kung ano yung isinulat more than 2,000 years ago na nasa banal na kasulatan, yun ang ipinapangaral ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Kaya, ito'y linakipan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Let us clap our hands unto the Lord. Hallelujah. Huwag nating sayangin, mga minamahal, ang pagpapakahirap ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Hanggang ngayon, ang sabi ng Biblia, Jesus Christ, Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Siya'y naghimala nung unang panahon, more than 2,000 years ago. Hanggang ngayon, nakita natin ang mga himala na ating narinig, mga minamahal na namutawi sa mga mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade. Siya naghimala noon, siya naghihimala ngayon at magpakailan pa man. Amen. Hallelujah. So bilang Kristiyano, tayo'y patay na raw sa kasalanan, kagaya ni Kristo. Amen. So death, burial, and resurrection. Patay na tayo sa kasalanan, we became dead to sin. Yung dating masamang pagkatao natin, iniwan na natin yan. Amen. Hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Yung ating narinig na dapat natin gawin bilang Kristiyano, ating isinasagawa ito, mga minamahal, hindi lang natin pinapakinggan. Amen. We must be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Yan ang sabi ng Biblia. Kung ating napakinggan, ating sundin, ating gawin, amen, para ating mapaluguran ang ating mahal na Panginoon. So, tayo'y binautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Burial, parang symbolic po ito, mga minamahal. We are buried with Jesus by water baptism. Tayo inilibing na kasama ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Inilibing na rin ng ating mga kasalanan doon sa ilalim ng tubig, mga minamahal. And we are raised up from the dead, the resurrection of Jesus Christ, by infilling of the Holy Ghost. Tayo ngayon ay born-again Christians na. Amen. Hallelujah. Sabi ng Biblia, kailangan tayong ipanganak ng muli. Hallelujah. Sumugot si Jesus, John 3:3, at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipinanganak ng muli, ay hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. So napakahalaga ng ating isinagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sapagkat tayo ay makakita sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. So we must walk in the newness of life. The old self is gone. It's dead. And ano man ang ating ginawa noon, ano mga kasamaan noon, mga minamahal, iniwan na natin, hindi na natin babalikan pa. Tayo maglingkod na may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, if you are in Christ, malapit na tayo magtapos, mga minamahal. Maghanda ang ating mga singers and musicians. If
Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Naging pawang bago lahat, mga minamahal. Nung tayo nakakilala kay Kristo, yung dating namumutawi, puro mura, puro masasamang salita na lumalabas, namumutawi sa ating bibig, ito'y wala na. Hindi ka na makapagmura, hindi ka na makapag-isip ng masama sa kapwa mo, mga minamahal. Hindi na tayo nakikipagchismisan kung anong bago sa sanlibutan, kung anong bago sa ating kapitbahay. Hindi na po. Ating inaatupag ang ating sariling kaligtasan. We must work out our own salvation with fear and trembling. Dahil lahat tayo dito, mga minamahal, lahat, we are not better than anyone. Lahat tayo, tao na umaasa sa kahabagan ng Diyos. We are not better than all of you, mga minamahal. Lahat tayo isa sa harapan ng mahal na Panginoon. Narito kami, nangangaral ng salita ng Diyos, tinawag na mahal para mangaral ng salita ng Diyos. Pero kami nagsusumikap din naman, mga minamahal, na mapaluguran natin ang ating mahal na Panginoon. We are not perfect. Hindi pa tayo perpekto, tayo piniperpekto ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya tayo lumapit sa Diyos na may pagpapakumbabang puso, mga minamahal. Pride cometh before destruction. Hindi mo pwedeng sabihin, grabe naman kasalanan nitong taong to. Buti pa ako naglilingkod sa Diyos, siya hindi. Nakakasala ka ng pride. Bali, wala yung paglilingkod sa mahal na Panginoon kung prideful ka sa iyong kapwa, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. So ito yung aming nakita, mga minamahal, sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Ang kanilang totoo, devoted, seryosong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Na ipinagpapatuloy ng mga manggagawa sa Jesus Miracle Crusade, mga mangangaral, mga minamahal, seryoso na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pag binisita nyo ang mga pastoral houses, araw-araw yan, sila yung nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya naman, pag lumapit kayo, mga minamahal, yung mga karamdaman, sakit, pinapanalangin, ito'y gumagaling sa unang dalangin ng ating mahal na pastor. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y tumayong lahat. Aming iniimbitahan ang lahat ng mga bagong mga kapatiran, naming mga minamahal na mga kababayan na ngayon lang dumalo dito sa Jesus Miracle Crusade. Tanggapin niyo ang mahal na Panginoon ng iyong buong puso. Hallelujah. Siya'y maging hari ng iyong buhay. Dito po sa harapan, mga minamahal, bilang pagpapakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.